Good morning, Ted. Good morning, everyone. Opo, and thank you for your time. Nasa atin po ngayong, ito, kasama ko po si baby girl, DJ Chacha. Go Cha, please. Good morning po, Father. Maraming Good salamat po morning. sa oras ngayong umaga. Good morning Father, po. eto nga po, ano po bang pangunahing layuni ng inyo pong grupo kung bakit nananawagan po kayo na on Feb 25, dapat magkaroon po ng academic holiday? Actually, as early as May, we were already planning yung involvement namin sa EDSA commemoration, yung 40th anniversary. Because we observe na paunti-unti nadadilute, na-water down ang commemoration. As if yung achievement natin of restoring back democracy has nothing to do with our education. So talagang nakaplano na yan even before lumabas itong mga corruption issues. So ngayon, gusto naming parang immersion para ma-reconnect natin yung mga kabataan sa talagang nangyari nung 40 years ago. Kaya ang nakaplano po dito ay we will be sending from across the nation, nationwide ito, na magpapadala ang bawat region ng at least 10 students and chaperones to be there at EDSA on February 24 and 25. Oo. Tapos, para naman hindi lang sa EDSA ang mga commemorations na to, we decided to declare February 25 as an academic holiday upang while pumapasok sila sa eskwelahan, hindi sila tali sa mga lectures, kundi meron silang mga alternative learning classes like celebration of masses, going to the streets, and any other activities to commemorate EDSA. Yun po. Oo. So ito na nga po yung panawagan ninyo for 1,000 or more than 1,500 Catholic schools sa buong bansa. May tugon na po ba? Lahat po ba ito ay sasama na magkaroon ng academic holiday on Feb 25? Yes po, kasi joint statement na ito ng CBCP. Ang CBCP kasi merong silang Episcopal Commission for Catholic Education na pinamumunuan ni Archbishop Charles Inzon of Cotabato. So, joint statement ito ni Archbishop Inzon and ng aming presidente na si Father Karel San Juan of Ateneo de Davao. Oo. Father, madadagdagan pa po ba yung bilang ng mga eskwelahan na sasama po dun sa pagkakaroon ng academic holiday? Uh, ang total membership namin ay nasa 1,500. So, lahat naman yun sasama. Ano po. Pero hindi naman lahat pupunta sa EDSA. Yes po. Kaya kanya-kanyang commemoration sa bawat lugar nila and in partnership also of their respective dioceses. Kasi bawat social action, meron din silang pinaplano. So, mga joint itong mga activities and commemoration. Sinasabi po ninyo na ang EDSA po ay isang unfinished movement. Ngayon po ba, para sa inyo, paano po ba naiintindihan ng mga kabataan yung nangyari noong 1986? Alam pa po ba nila kung ano yung nangyari noon? Yeah, that's our observation. Maraming na di-disconnect na sa nangyari nung EDSA People Power dahil nga sa wala siyang mga ginagawang textbooks, parang hindi sinasama sa history classes and so on and so forth. Kaya ito yung big project na dapat gawin natin, especially sa Catholic schools, sa mga private schools, na maisama sa curriculum. At saka hindi lang yan, yung mga films, marami din tayong na-produce ng mga films tungkol dyan para laging reconnected ang next and future generation doon sa EDSA People Power na nangyari noong 1986. So hindi na po naiimprenta ito sa textbooks. Ang karamihan po sa mga kabataan glued on their phones and to social media. Ano po ang ginagawa din po ng inyong grupo para matulungan po ang mga kabataan ukol po sa nangyari sa nangyari noong 1986 dito nga po sa EDSA People Power Revolution? Okay. Kaya, concretely speaking po, yung una, yung i-observe talaga ang February 25 as the day to commemorate. Hindi holiday kasi pag dineclare mo ng holiday, wala nang papasok. And they will be glued again to their cell phones, to the malls, etc.
pero hindi pinagbabalikan yung dapat na balikan na kasaysayan ng Pilipinas. So, the academic holiday will institutionalize the commemoration of the February 25th People Power. And then, ang suggestion namin, dapat week-long celebration ito from February 22 to 25. So that's the first two steps na pwede nating gawin. Ano po? Plus, pag-incorporate nito sa aming mga syllabus, aming curriculum. Para mas maliwanag, Father, academic holiday. Opo. Hindi nangangahulugan na walang pasok Opo, sa school. dapat may pasok. Okay, go ahead po. Para kasi yung iba, sinasabi, ay salamat, walang klase yung mga anak ko. O makakapag kami, mall kami, o makakapag Baguio kami. Pakipaliwanag po ulit, no? Ang ibig sabihin po ng inyo pong panawagan at gagawin sa inyo pong kapulungan. Okay, ang academic, salamat Ted at baby girl. Sa academic holiday, sinasabing holiday, pero may pasok. Papasok sa school, may structure sa school, may mga different activities sa school, except na holiday ka sa usual lecture sa loob ng classroom. So yun lang naman ang distinction ng isang regular holiday at saka yung academic holiday. Okay. Well-defined naman yun doon sa ginawa naming statement. Opo. And ito pong academic holiday na ito ay ilang araw, Father? Actually, February 25 lang ang academic holiday. The rest are regular class days. Okay, pero kaninyo dapat to maging isang buong linggo ito. Oo, na pag-uusap at pagbabalik tanaw sa nangyari nga po 40 years ago. Correct. Opo. Opo. Father, ano po ang inyong kaisipan dito po sa itong pong parang nagkaroon na po ng revision sa ating kasaysayan. Mawalang galang lang po. Sa ngayon, naobserbahan po siguro ninyo, di ho ba, no? Ito ho'y usaping political na, Father. Nagkaroon ng unity, di ba? Uniteam. Opo, Marcos Duterte, nagsama po sila. And then, during the campaign period, kahit na po ano pang sinasabi, nung mga gusto pong ipaalala sa atin ang nangyari sa panahon po ng panunungkulan ni Marcos Sr., ang iba po, hindi na ito pinansin, sinasabi na hindi totoo yan. Ano po, lahat, kumbaga nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon po ng impluensya sa kaisipan ng maraming Pilipino, lalo na ng mga kabataan, ng mga butante, na hindi mali yung nangyaring people power na iyan. As a matter of fact, naging maganda ang panunungkulan nung Marcos Sr. Opo, so ito ho yung naging nangyari nung last election, kaya nga po landslide siya pati po yung kanyang vice presidente. Reaksyon po ninyo doon? Tama yung sinasabi mong kanina na is it the truth? Is it the truth? Paulit-ulit. Na merong magandang libro po si John Paul II. Ang title is Memory and Identity. Sinasabi niya, if you lose your memory, you lose your identity. Di ba ito yung nangyayari ng mga uliani na ng matatanda na pag nawala na ang memorya, nawawala na rin yung identity nila. So ito yung mangyayari sa Pilipinas kapag binura natin yung katotohanan, yung kasaysayan ng ating bayan. Kaya nadadala tayo sa mga fake news through the social media. Kaya nawawala yung identity natin. Nalilito tayo. Hindi na natin alam kung saan tayo uuwi. Yan yung mga nangyari kapag nawala yung memorya. So ito yung malaking struggle, malaking challenge sa Catholic education na we have to protect the truth. Kailangan hindi ito mabura sa memorya ng mga tao. And hindi nga po dapat mabura sa memorya at di ho ba, Father, nagsabi ho kayo ng napakagandang kasabihan, ano po, no? Na kapag nawala yung iyong alaala, mawawalan ka na ng identity. Pero hindi ho ba ang issue 40 years ago, corruption,
ang issue 40 years ago, abuse ng kapangyarihan. Hindi po ba? Pero 40 years after, ito pa rin po ang problema ng bayan. Ito pa rin po ang pinag-uusapan ng bayan. Mhm. Correct. Saan kaya tayo nagkamali bilang mamamayang Pilipino? Bakit po nangyayari ito sa atin? Ang kailangan nating palakasin yung mission natin sa education. Kaya parang failure din ito ng education. At makikita natin sa assessment, yung international assessment, na bagsak tayo sa pagbabasa, bagsak sa mathematics at siyensya, bagsak din sa critical thinking. So ito po kasi intentional ito, talagang sisirain at sisirain yung educational system upang lagi lang tayong nalilito at paulit-ulit na babalik at babalik yung corruption, greed sa Pilipinas. So isa po to yung enlightenment of the citizens. Ano po, kaya sabi nga ng Papa Leo XIII na ang ultimate purpose and goal of education is to produce good and responsible citizens. So ito po ang isa sa mga dapat gawin. At saka kung pwede nating usaping politika, meron tayo kasing metastatic social cancer. Sinabi na ito ni Jose Rizal noon pa, pero talagang may cancer ang bayan natin. At hindi na lang ito stage 1, stage 2, kundi stage 3 and 4, yung fattening of political dynasties. Kaya parang kahit saan tayo pumunta, maging sa executive branch, sa legislative or judiciary, hawak ito ng political dynasties. So habang nag-aaway-away, yung iba-ibang kulay sa politika, ang naiipit at namumulubi ay ang taong bayan. And diyan po sa sitwasyon na iyan, kaninyo, napakalaking bagay nga ang edukasyon. Opo. Ang edukasyon po. Edukasyon na hindi lang naman siguro, Father, dapat na ilalatag at na ibibigay sa mga silid-aralan. Edukasyon po sa mga tahanan, yung mga responsibilidad ng mga magulang para po sa kaalaman din ng kanilang mga anak. Paano ko yung magulang abalang-abala na dahil din sa kahirapan sa kanyang trabaho at wala nang panahon nga para kausapin man lamang yung kanyang anak o kaya'y sabihan ng mga bagay-bagay po na maaari makapagbigay ng guidance doon sa bata na hindi dapat masangkot ka sa korupsyon. Mga ganun pong usapin, Father. Opo. So makikita natin na enormous ang problema. Kasi kung titingnan nga natin sa percentage, yung mga kabataan na nakakapasok sa private schools, na may medyo seryoso sa pagtuturo, etc., may mga infrastructures na available, may libro, ay napakaliit. Hindi magte-10% lang compared sa mga public schools na napapabayaan yung mga silid-aralan at saka may congestion sa loob ng classrooms. So talagang sa education pa lang mahirap na lutasin. Tapos ito pa yung mga, because of poverty nga, napipilitan na ang mga tao ay mabuhay sa tinatawag nating subhuman condition. Pag subhuman, napipilitan na mawala na, ibabaliwala nila yung mga virtues, mga values nila upang mag-survive lang sila. Pag subhuman, ito na yung po na napipilitan sila na pumasok sa mga crimes, sa halimbawa sa drugs, sa prostitution, dahil nakaluklok sila sa talagang mahirap at mahirap na sitwasyon. Ito po yung nakakalungkot at sana lahat ng mga enlightened citizens magtulungan upang ma-resolve natin ang napakalaking problema ng ating bayan. Ngayon po, naharap ang bayan, Father, sa napakalaking skandalo po ng korupsyon. At ito nga po, itong flood control scandal na ito. Ano po ang inyong pananaw dito ngayon sa nangyayari sa ating nababalitaan at napapanood sa ating paghingi ng accountability and justice? Okay po. So actually,
napakabagal ng proseso, ano po, na sinasabi na before Christmas may mga nakakulong na, meron namang nakakulong pero hindi pa yung mga dapat na yung mga big fish, ano po, yung mga small fries lang ang hinuhuli. At saka parang yung delaying tactics is just for this regime to survive until the 28th election. So, yan po yung nakikita kong reason kung bakit napakabagal ng proseso. Ikalawa, kahit yung 2026 GAA, General Appropriations Act, nakadesign pa rin doon yung corruption. Ibig sabihin na merong double entry, triple, quadruple, and quintuple entries na pare-parehong barangay, pare-parehong project, pare-parehong amount. So, ibig sabihin, wala naman talagang plano na ayusin at mawala ang korupsyon sa Pilipinas. So, going back, ang pinakasanhi nito, pinakaugat ng problema natin ay yung hindi na kokontrol na paglaki at pagtaba ng political dynasties sa Pilipinas. And hindi na ko-control, Father, na greed. Greed. Opo, yung greed talaga yung vice na behind corruption. Opo. Father, ano po ang inyong masasabi po sa ating tagapakinig, manonood sa amin, no? Na napapagod na. Ang iba po, sabi nga, kung ikay magpapatuloy, nababatikos, maglalantad ng katiwalian, ikaw ay magsasabi na iyong nararamdaman at hinaing at katotohanan, baka ikaw pa yung unang makulong kaysa sa mga mandarambong. Ano po, yung iba po, parang ayaw na, gusto na hong bumitaw. Kasi magmula noon, 40 years ago, ito na ang issue, hanggang ngayon, ito pa rin ang issue. Para bagang ang iba po, nasisiraan na po, nawawala na po ng pag-asa. Sa panonood mo sa hearing, para may mga ibang nanodoon na nagbabago na rin. Na para bagang lumalabas na sila'y accomplished na rin o complicit nitong napakalaking sindikato na ang tawag ay gobyerno. Opo, ano po ang inyong mensahe po sa lahat ng nasisiraan na po ng loob at nawawala ng pag-asa sa bayan na to? Opo, pinagdadasal ko na huwag tayong maubusan ng pag-asa, ano po, masiraan ng loob. Habang may buhay, yan ang kasabihan natin, habang buhay may pag-asa. So body and soul tayo. Kapag body lang ang kumikilos, mapapagod talaga tayo. Kailangan asikasuhin din natin ating mga kaluluwa, ano po, yung pananampalataya, yung pagsasa Diyos, yung pagdarasal, kasi yun ang hindi napapagod, ano po, yung spiritual nature natin. Yung kung panay katawan lang, di ba, panay trabaho lang tayo at walang pagsasa Diyos, mapapagod tayo. Kung panay pakipaglaban lang, ano po, sa mga street protest, pero kung walang pagdarasal, mapapagod tayo. Kaya yung hope, ang tinitirhan nito ay ang ating mga puso, ang ating kaluluwa, hindi yung ating katawan. Amen. So, Father, Parang nag-sermon po ako. hindi. Sorry po. Sabi ko nga, para ko nang umpisal, bless me, Father, for I have sinned. Anyway, alam niyo ho, di ba, Father, well, hindi ho naman siguro nagkakala yung ating edad, pero it's the same issue. Naalala ko nga nung panahon ng Hoy Gising Days namin, that's almost Opo. 40 years ago din. Opo. Nasa UST ako noon. Nasa UST noong 1986. Nandun kami sa EDSA. ang tema po nung Hoy Gising, ang theme song nun, ang ating bayan kay raming problema, baha tubig, lubak basura. Sabi ko 40 years ago, yan pa rin ang problema natin ngayon eh. Wala man lang na-resolba. Ano mo yun, Father? Yung pa rin, baha, tubig, Tubig, lubak, lubak, basura. basura. Yung Opo. pa rin, mas lumala pa. Oo. Di ba? So, kumbaga nga Pwede po, mo nadagdagan yung theme song. pati korupsyon. Yan. Pati korupsyon. Pero Yung sabi nga malala.
Sabi nga ni Father, huwag tayong mawalan po ng pag-asa. Yeah. Alright? Maganda yung sinabi niya. Sabi Apo. niya, kung katawan lang kikilos, talaga mapapagod tayo. Sige. Hindi ba? So, kailangan may pananampalataya. Okay. Thank you po, Father Wilmer. Father, salamat Okay, po na thank you marami. sa inyo po. Makikibalita po kami bago po mag-EDSA anniversary. Salamat po, Father. Okay. Sige po. Thank you sa inyong dalawa. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!